Ang laki nga rin ng pakinabang kapag nga meron kang sako ng semento. Lalong-lalo na nga kapag mahilig kang magtanim ay talagang makakatipid ka nga sa plastic. Sa araw-araw nga mga mare, ito na rin talaga ang ginagawa nga natin, ang pamumulot nga ng mga itlog ng itik natin. Sabi nga namin kila Kuya Noli, bago nga nila iuwi, punasan na nga rin nila. Barang sa ganun ay hindi na nga pupunasan nga dito. Etong itik, natakot na nga kay Kuya Noli, kaya nagsipagtakbuhan na nga. Kaya lang, nakalimutan ata nila na bawal nga itong basain. Pupunasan mo nga lang para mawala nga yung dumi. Kaya lang sila Kuya Noli, pinasa nga nila. Pero hindi naman natin to ipambebenta ngayon mga mari. Kaya siguro okay lang naman. Ulam-ulam lang naman natin to ngayon. Dahil marami pa rin tayong stock nga dun sa atin. At eto, kumuha na nga rin sila ng mga talong. Marami-rami na nga rin talagang bunga yung mga talong natin. Kaya lang, kalaban din talaga natin yung mga laman. Alam nyo naman, etong mga talong nga talaga ay binabahayin din talaga ng uod. Kaya ayun, napakadami nga ring uod nga mga mari. Kahit minsan maganda yung labas, sa loob naman meron pala. Tiyagaan nga lang din talaga mga mari, lalo na kapag magtotorta ka. Napansin ko nga rin yung mga kamatis natin mga mari, nagsipagliit na nga rin yung bunga. Siguro kasi panghuli na nga ito. Pero kahit naman ganun, meron na nga tayo mga maring nakahandang pananim nga ulit. Tingnan nyo, para tuloy cherry na nga yung itsura, may maliliit na nga. Ilagay rin pala namin sa freezer lahat nga ng mga nakuha natin nung nakaraan. At eto, nakadalawang timba nga sila ng gulay. Hindi pa nga natatapos dyan mga mare, meron pa nga ang upo, diba? Ang dami nating gulay talaga ngayon. Nakakatuwa lang kasi bukod nga sa gulay, eto't marami na nga rin tayong stock ng itlog. Marami na rin kasi talaga mga mare nag-aabang sa ginawa nga nating itlog maalat. Kaya nalalapit na nga natin bubuksan yun at ilalaga. Bukod nga pala dito sa pag-aani nga ng mga gulay, eto talaga yung mga sadya nga nila, yung kuhanin nga yung mga punla nga dito ng mga sili. Meron na kasi tayong bago nga ulit taniman mga mare at malapit nga lang dito yun, kaya kinuha na nga rin nila para kapag nandito nga tayo, mamimitas na nga lang tayo. Bukod doon, kahit si mama pwedeng-pwede na nga pumunta dito kasi mga hilang hakbang lang ay nandito na agad tayo. Ito naman nga yung kaganapan, kinahapunan, magluluto na nga ako ng merenda nga natin dito kasi mag-aasikaso sila ran. Kaya lang mga mare, hirap na hirap ako sa pagluluto. Paano ba naman, sobrang hangin nga dito. Kung naalala nyo nga, ito nga yung kinuha nila Kuya Noli kanina. Napakadami na naman nga po nating siling labuyo nga ito. Sana nga mga mare, maabutan natin yung mahal pa ang kilo nga ng labuyo para sa ganun makapagbenta nga tayo. Pancake nga pala yung lulutuin ko dahil may beauty naman dito, kaya lang problema ko talaga yung hangin. Kaya hinarangan ko na nga lang din dito ng lamesa. Habang sila, abalang-abala nga dyan, abalang-abala nga rin ako magluto nga dito. Ang laki rin talaga mga mare ng pakinabang kapag nga meron ka ditong sako ng semento, kaya kapag meron kayo ay bibilin nga namin. Sa mga malapit nga po sa amin, dalhin nyo nga lang itong sako ng semento, bibilin po namin 5 piso isa. Sayang din kasi mga mare, mas maganda na nga itanim nga yun dito. Ito nga si tatay, kahit paunti-unti, ayan, inaasikaso na nga rin niya, naging abala din talaga siya ng mga nakarang araw, kaya hindi nyo nakikita sa vlog, nandito siya palagi. Hindi na nga ako gumamit mga mare ng mantika, ito na nga lang star margarine. Sus mga mare, dahil sa sobrang lakas nga ng apoy nga nito, dahil nga mahangin, abay, nasunog na nga. Kaya yan, pwede naman nga yan mga mare, laman tiyan nga din yan, sanay na sanay naman kami sa sunog. Pagkatapos nga ni Ran mga mare, magsipagtanim nga dito ng mga sili, ayan, inasikaso na nga rin niya. Siyempre, kailangan niyang diligan, baka nga hindi tumubo. Buti na nga lang talaga, may mga binhing nga tayong ganyan, kaya naman mabilis nga tayo makakapagtanim nga ulit. Naku, alam ko, kapag alas 3, ay talaga nag-iisip na ang nanay niyo ng merenda. Totoo lang kasi mga mare, kahit nga medyo hirap tayo, dati ng mga bata tayo, talagang yung mga nanay natin ay nag-iisip yun ng pangmerenda nga natin ng mga maliliit tayo. Sa ngayon sa nakakamiss, kapag nga syempre nasa probinsya ka, bukod doon kapag yung nanay mo kasama mo pa. Alam ko sa mga nanay dyan, linyahan nyo to, o kaya sa mga anak dyan, ay alam ko kabisado nyo na to. Yung kapag pumuntong na ngayong alas 12, sasabihin ng nanay natin, masipagtulog na kayo mamaya, meron kayong candy o kaya merenda sa alas 3. Syempre tayong mga anak, kahit ayaw nating matulog, pero pag sinabing may candy pagising, ay talaga namang pipiliting matulog. Yung tipong kahit hindi ka pa nga mga mari inaantok, pinipikit-pikit mo lang mata mo hanggang sa tuluyan kang makatulog at magising na nga ng alas 3. Isa nga yun sa nakakamiss kapag bata ka nga, kaya pala tayo palaging pinapatulog ng tanghali ng mga bata tayo, kasi darating talaga yung araw na to, na minsan kahit gusto natin magpahinga o matulog, ay hindi na nga natin magawa dahil may mga responsibilidad nga tayo. Ay nako, sa mga bata dyan, huwag kayong magmadali na lumaki o tumanda. Magpasalamat kayo kapag pinapagalitan kayo ng mga magulang nyo, hindi dahil sa gusto lang nila kayong pagalitan, kung hindi gusto nila kayong maiwasto. At totoong sinasabi ng mga magulang natin para sa atin din yun. Alam ko na hindi nyo yung naiintindihan sa ngayon, pero darating yung araw, mapapasabi kayo na tama yung mga magulang natin sa kakasermon sa atin. O siya na pala, yun na naman nga ang kwentuhan nga natin, ewan ko ba? Hindi rin kasi natin talaga maiwasan na mamiss natin ng mga bata nga tayo. O siya, ito nang si Kuya Noli, busy na nga rin sa paghukay nga dito. Sa mga nagtatanong nga kung ba't hindi na pala pumapasok si Kulot, o siya mga mare, ito nga pala
pala si Ma'am Abby, pumunta pala sila dito pagkatapos i-tutor nga si Kulot. Kahit nga hindi nga siya nag-aaral nag-tutor nga siya para sa ganun handa na nga siya sa ulit sa pasukan. Si Ma'am Abby nga yung dati ko nga mga maring teacher na isa nga sa nagtiwala nga sa kakayanan ko. Pumunta nga sila dito mga mare habang busy nga sila tatay dito kuhanin naman tong mga kahoy para mamaya igagawin nga tong kahoy na panggatong. Kapag nga mga mare etong panggatong na to, ang igatong mo ay talagang marikit kasi nga puno siya ng mangga. Abutan na nga natin to sa lupang to mga mare. Tamang tama, makahiram nga lang ng palakol ay pwede na nga itong gawing panggatong at eto nga yung kamuting kahoy na galing pa nga ng abra. Nakita nga to ni mama mga mare na maraming nga dahon-dahon kaya ang ginawa niya tinusok niya nga. Sakto nagtatanim na nga rin sila kaya itatanim na nga rin itong kamuting kahoy nga natin. Abay, sobrang excited ko dito. Kasi to mga mare sa isa nga sa paborito nga namin. Bukod nga doon ay napakadaming tanim nga nito ni tita dati. Alam mo yung isang puno lang pero ang dami nga mga maharing bunga o yung laman. Tapos kapag nga nililinis namin yan, di ba babalatan mo yan. Tuwang-tuwa kami kapag sobrang puti. Ang ganda kasi ng pagkakaputi nga ng kamuting kahoy nga mga mare. Pero meron naman yan dilaw. Masarap nga din yung medyo maalat-alat. Tapos isasawsaw mo sa asin na may mantika. Ay, the best yun. O siya, itong si tatay nga mga mare, sabi ko nga bili nga siya ng manggang malapit nga dito. At meron nga siyang nabilan kaya lang hindi na nga pinabayaran. Maraming salamat po. Uya, baka sabihin nyo naglilihi ako. Hindi. Aminin nyo, may mga time din naman talaga na hinahanap-hanap nyo nga yung asim. Lalo na sa akin na mahilig nga ako sa maasim. Ngayon na nga lang ulit yun bumalik kasi nung mga nakaraan mula nung nanganak ako parang ayoko ng maasim. Ganito ako mga mare kapag sobrang sarap talaga hindi ko mapigilang hindi pumalakpak. Ito na lang siguro ang masasabing date nga namin ni Ran. Paano hindi na rin naman kami nakakalabas na kami lang dalawa. Minsan nga gusto niya mga mare lumabas nga kami dalawa kaya nang sa sobrang busy hindi rin naman namin nagagawa. O siya pagkatapos nila magtanim diniligan na nga ni Ran para nga matuluyan na nga tong tumubo. Tiya kapag marami na nga tong mga maring laman ay lagi nga tayong gagawa ng suman lalo at paborito ngayon ni mama. Bukod doon mga mare, isa nga sa paboritong ginagawa namin ni mama, yung gagawin niya nga ay pipigain nga tapos pipiprito. Ay napakasarap nun. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.